Yun po sa infra po natin sa IT is around sa 1.3 billion po. 1.3 Opo. billion. Yun po. Isa yun sa isang component. Kung yan ay magprotekta sa ating national security, that's just piece of cake. And daming mga bilyones na natatapon sa korupsyon, nabubulsa lang kung sino-sino mga Poncio Pilato. Diba? Samantalang ito, magprotektahan yung national security ng ating bansa. Why not? Ipaglalaban ko yan. Member ng CIQ, Customs, Immigration, Quarantine. Sino ang pinaka-head ng CIQ? Wala. Customs, Immigration, Quarantine. Ikaw lang pinala sa immigration? Nobody else? Kasama ko po sir si Mr. Dennis. Siya po yung technical assistant ni Commissioner po for operation po sa International Airport, immigration po. Run me the process kung papaano po ang nagiging takbo ng transaksyon once na umakyat po yung CIQ sa isang chartered plane. Customs, Immigration, Quarantine yan. Tama? Ano pong ginagawa? If I may sir, pwede po sir na Sige samahan po. po ako ni Sir Dennis. Siya po yung nakakalam ng full operation po sa airport kung paano po yung sa chartered flights na operation po nila. Sige po. Okay lang po. Good morning, Senator Chairman. I'm Dennis Xavier from the Bureau of Immigration po, Airport Operation. What's your name again, sir? Dennis Xavier po, sir. Dennis Xavier, and what's your position? Technical assistant for operation, pero Okay. I'm currently I'm now designated by the Commissioner's Terminal Head of Terminal 3. Head of Terminal 3. Kahapon po. Okay. Sige po. Sige, pakikwento for- po sa akin yung proseso. For special flights po ang procedure namin. Kumukuha po ng officer sa mismong terminal. Yes. Kasi we have to attend special flight. May notice po yan 2 days or 1 day advance ng mga manifest. Like what happened dun sa special. Okay na sir, okay na tayo dun sir. Gusto kong mabilisan lang. Pagdating na po dun sa loob ng eroplano, Lahat po ng laman ng eroplano, bago ho sila mag-close ng door, ini-inspect po ng officer yan. So kung may sasakyan let's start po, with the check. passenger muna sir. Passengers. Bali ang officer po nasa site bago dumating yung mga passengers. Kailangan mauna po kami para pagdating po nila, ipa-process po sila ng mga officers. Okay. Sige po. Nauna na kayo doon. Ilang kayo? 3? From the Customs, Immigration, Apo. Quarantine. 3 palagi yan, tama? Apo. It must be 3. Apo. At all times. CIQ po. Okay. Pero may balita ko, minsan 1 lang, 2. But anyway, it's another story. Now, run me the process. Yung ginagawa, Pagpasok niyo ng mga VIP passengers, yung VIP passengers po, bali dala kami ng service mismo nung handler ng aircraft. So nakaiwalay kami ng sasakyan, dadating kami ron. Pagdating nila, we will inspect their documents. Tapos Documents. na-check na po namin yan sa... inspect the documents. Of course, meron kayong hawak na cellphone ninyo, tama? Opo, Okay. bali, yung mga nasa manifest po, chine-check na po namin yan prior departure for special flight. Kahit po diplomatic siya, basta special flight po siya, nakahiwalay po siya sa commercial terminal. Kaya check niyo yung manifest, tapos I-reconcile check po mo yung namin kanilang yung passport. passport. Opo. And then, Titingnan namin yung, bago po namin yan ma-check na-check na po yan sa mismong airport namin, sa office namin. Sine-check namin yung muka ng pasahero do sa passport kasi hinihingi po namin yung data page ng passport. kaya nga, pero hindi na siya dumadaan sa biometrics. Hindi siya pinipicture o fingerprint, tama? Wala na pong Wala na, nangyayari. kaya nga, kasi wala naman kayong dalang... Wala po kasi kaming equipment for remote or mobile Correct. processing. You don't have that. All you have is your cell phone. Opo. Personal cell phone pa kuminsan. Ano po? So, yun po yung isang... Hindi, personal cell phone pa kuminsan. Opo, cellphone po. Tumatawag pa po kami sa Tatawag sa pa, base di ba? namin para... Nakakabala naman sa inyo, tatawag pa kayo. Yes, Dapat sir, di na. pagka may mga discrepancy, sir, lalo na kung may ibang na-add sa manifest, we make sure, or the officer make sure na talagang ma-check niya yung pangalan ng tao tsaka yung passport.
pinipicturean po namin tapos pinadadala namin sa mismong base or doon sa mismong terminal. Correct. Pero dahil walang cross-matching at tawag-tawag lang, so nandoon yung possibility or 99.999% na makakalusot nga, na pag-usapan natin kanina rito, ang isang taong na dapat hindi makalabas ng bansa because of that procedure. Unlike kung siya ay dumaan sa processing center tulad ng Opo. ginagawa sa lahat. Diba? So, sige. Pag meron tayong processing center, mas madali na ma-check itong mga VIP passengers. Tama? Opo, sir. Mas madali na sila They will ma-process. be processed the same as a terminal processing po sa counter. Kasi meron din counter doon na nakalagay, dadaan din talaga sila. With the biometrics, the facial photo. Parang magkakaroon po ng yung pong proposal nyo po kasi last time dun sa special area for the special flights. Talagang they have to pass through the X-ray, dadaan sila sa immigration, may customs, may quarantine po. Correct. Now, ang isang kriminal o ang isang say taong merong warrant of arrest at nakatim rin na sa immigration na huwag palalabasin, whether that is a foreigner or a local o Pilipino, kaya pa rin lumusot makalabas ng bansa because yung system in place right now is weak. Based dun sa na-mention itong taga-MIA at based sa na-mention ninyo. In terms of infrastructure po, I think kailangan po talaga siyang i-step up yung mga gamit. Even our mobile system, yung mga gamit namin, instead of us using the phone, sana po, kung makakabili kami ng mga mobile gadgets, we can actually do remote clearance, sir. Kasi yun ang importante sa amin. Ang kailangan namin sa huli pa rin, sir, talaga eh. Yung last clearance or last checkpoint, yun talaga, sir, ang magde-determine whether talagang kung ikaw ba talaga yung tao na dumadaan. Yun na. Kaya po yung request ng MIS namin to improve the system, yan po yung talagang prayer namin kasi talagang outdated na po yung mga gamit namin. Magkano kailangan po para ma-improve yung system yun na outdated na? Si Sir Jal po ang sasalita. Sir, meron po kaming request nitong 2025 na around sorry sir. Yun po sa infra po natin sa IT is around sa 1.3 billion po. 1.3 Opo. billion. Yun po. Isa yun sa isang component. Kung yan ay magprotekta sa ating national security, that's just piece of cake. And daming mga bilyones na natatapon na sa korupsyon. Nabubulsa lang kung sino-sino mga Poncio Pilato. Diba? Samantalang ito, magprotektahan yung national security ng ating bansa. Why not? Ipaglalaban ko yan. Thank you po, sir.